Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, ngayon po gusto ko munang batiin si Casa Maria and Norma Gineta. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At salamat of course sa Panginoon na ginagamit yung mga devotions natin para maging pagpapala sa marami. Now, ngayong araw po, ito na po yung pinakahuli nating devotion patungkol po sa anatomy of sin and temptation. So, nito man nakarang araw po, marami po tayong natutunan pagdating sa kasalanan at mga tukso na dumarating sa ating mga buhay. Now, ngayong araw po, pag-aaralan naman natin ay tukso na dumating sa buhay ni David. Ito po ay matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 11, yung buong chapter 11 po. Pero babasahin po natin yung verse 2 and 3 lamang po. Napakinggan po natin yung sinasabi sa mga talatang ito. Sabi po dito, one evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. So itong si David, mamamasyal-masyal din siya dun sa parang sigurong roof deck ng kanyang palasyo. And may nakita siyang babaeng naliligo. Sabi rito, the woman was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. Sa Tagalog po, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Na yung unang katuruan po natin ngayong umaga, idleness leads to evil. Pag sinabi po nating idleness, yung wala tayong ginagawa. Yung pahila-hilata lang tayo. Parang couch potato. Pag wala tayong ginagawa sa buhay, hindi tayo busy, wala tayong mga plano, wala tayong, when we're being idle, yan po ay madalas na uuwi sa paggawa ng kasamaan, paggawa ng kasalanan. Now, tingnan po natin yung verse 1. Sabi po rito, in the spring, at the time when kings go off to war. So, isipin niyo po, noong mga panahon na ito, tapos na yung winter, ito yung mga panahon na ready na ulit makipagdigma yung mga hari. No? At si David, hari siya. Pero tinan nyo, naging idle siya. Imbis na nakikipagdigma siya, tumambay-tambay lang siya doon sa kanyang palasyo. Kasi marami na siyang accomplishment, meron na siyang talagang mga sundalo na inuutos-utusan lang. So sabi dito, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. So, dapat si David yung nangunguna sa kanyang mga kasundaluhan. Ang ginagawa niya, nakatambay siya sa palasyo niya. O sige, kayo na lang maipagdigma. So, yan yung verse 2. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Dahil very idle siya, kasi kung nakikipagdigma ka, yun man papasok sa isip mo yung mga ganitong tukso eh. Nandun ka nga sa gera eh. Talagang punong-puno ng tension. Kaya po tayo mga kapatid, pag busy tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, yung tukso mas lalo tayong nalalayo sa tukso. Pero pag hindi tayo busy sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, malapit tayo sa tukso. Kasi dalawa lang po yan eh. Either maging busy ka para sa Panginoon, maging busy ka sa paggawa ng mabuti, maging busy ka sa pagsunod mo sa misyon na binigay sa iyo ng Panginoon, or magiging busy ka sa paggawa ng masama. Dalawa lang 'yon, busy ka sa kabutihan or magiging busy ka sa kasamaan. Yung gitna niyan, yung pagiging idle. Yung feeling mo hindi ka gumagawa ng mabuti pero at the same time hindi ka rin gumagawa ng masama. Pag nandun ka na sa gitna, asahan mo papunta na 'yan doon sa mga masamang gawain. Kaya nga sabi nung ibang mga, mga wise na mga tao, yung idle mind, yung isipan na hindi masyadong nag-iisip ng mga bagay patungkol sa Panginoon, yan yung nagiging playground of the devil. Nagiging playground, laruan ng diablo,
kung hindi Panginoon ang iniisip mo at hindi mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, bagay na pinapagawa sa'yo ng Diyos, maybe sa work, sa family, sa career mo o sa church or sa kahit hobby natin, basta idol yung isip natin, asahan mo, patungo yan sa kasamaan. So ganun din si David, no? May pinapagawa yung Diyos sa kanya. Bilang hari, dapat nililid mo yung kasundaluhan mo. Siya idol at nauwi ngayon sa kasamaan. Now, pangalawang katuruan natin ngayon ay sin gives birth to more sin. Kung makikita niyo po rito sa mga talatang ito, si David nakita niya isang babae, no? Wow, ang ganda, naliligo. Sabi dito, then David sent messengers to get her. Antindi, no? Sabi dito sa verse 3, and David sent someone. Nagsugo muna siya ng isang tao. Alamin sino yung babae na yan. Sabi ng tao, si Bathsheba yan, anak ni Eliam. May asawa na yan. Ang asawa niyan, si Uriah. Sundalo mo pa yung asawa niyan. Nalaman niya na nga may asawa yung tao na yon. Nagsugo pa siya ng isa pang tauhan, mensahero. Then David sent messengers to get her. Kunin yung babae na yan. Hari siya sinong makakapalag, di ba? She came to him and he slept with her. So, dumating si Bathsheba, tapos, yun na. Nagkaroon na sila ng sexual relationship ni David. Now, pansinin niyo po yung nakasulat dito. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Kaya siya naliligo kasi according to the law, kapag ikaw nagkaroon ng menstruation, kailangan mo talaga ng process of purification. Kaya siguro madalas siyang naliligo. Hindi ko alam kung ano yung mga requirements patungkol doon. Pero in-emphasize dito, nakakatapos niya lang ng menstruation. Ibig sabihin, hindi siya buntis. At kung ano man yung dadalhin niyang bata, definitely kay David yun. Kaya naka-emphasize dito na nag-under siya ng purification. Ibig sabihin, kakatapos lang ng menstrual cycle niya. So, sabi rito, then she went back home, pagkatapos sumiping kay David. Kaya verse 5, ang linaw, the woman conceived and sent word to David saying, I'm pregnant. Anong ginawa ngayon ni David? Sunod-sunod na yan. Yung isang kasalanan niya, nanganak pa ng maraming kasalanan. Ano yung ginawa ni David? Pinauwi niya si Uriah. Uriah, punta ka rito, sipingan mo yung asawa mo. No? Basically, yun yung niya. Gusto niyang mangyari. Si Uriah, hindi sinipingan yung asawa niya. Nagstay lang siya noon, natulog siya sa labas ng bahay. So, ngayon, no choice si David. Sige, balikan na sa gera. Inutusan niya naman yung general niya. Sabi mo rito kay Uriah, pasugurin mo yan and then mag-back out kayo. Hayaan mong mamatayan si Uriah sa gera. Basically, sinet up ni David para mamatay si Uriah. Una, ang ginawa niya, pinauwi niya si Uriah para sumiping doon sa asawa para mapagtakpan yung kasalanan na ginawa niya. Nung hindi sumiping sa asawa, pinadala niya sa gera para intentionally patayin si Uriah. At hindi lang si Uriah, by the way, ang namatay. Pati yung ilan sa mga sundalong pinasugod sa alanganing sitwasyon. Hindi lang si Uriah naging biktima, pati yung ilang mga sundalo dahil sa ganitong klaseng kasalanan ni David. Yung isang kasalanan niya na pinagtakpan niya, nanganak pa ng iba't ibang mga kasalanan. Nauwi pa sa pagpatay, pagpaslang. So, sin gives birth to more sin. Kaya pag tayo nagkasala tayo, pag yan pinagtakpan mo, ang kasunod na gagawin mo yan, magsisinungaling ka na, pagtatakpan mo pa ng isang kasinungalingan, magdadamay ka pa ng ibang tao, tapos pag napagbintangan yung ibang tao, sila rin madadamay, pero ang totoo, ikaw may kasalanan, no? Sin gives birth to more sin. Ang isang kasalanan, pag hindi ka naging humble sa harapan ng Diyos, mauuwi pa yan sa mas maraming kasalanan. Pangatlong katuruan, God likes expose. Yung Diyos, na nakikita niya yung mga tao, pinagtatakpan nila yung kanilang mga kasalanan, ang ginagawa ng Diyos, ina-expose. Gusto ng Diyos yun, expose, kasi God is light. Hindi pwedeng sa liwanag ng Diyos, merong nagtatagong kasalanan. So, anong ginawa niya kay David? Hindi po ba kayo nagtataka? Pinag-uusapan natin yung buhay ni David ngayon. Hindi po ba tayo nagtataka? Binabasa natin yung istorya ni David. Expose na expose. In-expose talaga siya ng Panginoon. Yung istorya ni David, pinasulat pa sa Bible para hanggang ngayon mapag-usapan natin after several thousand years, no? Throughout church history, pinag-uusapan yung istorya ni David.
Samantalang ng mga panahon na yun, pinakatago-tago niya kasalanan yun. Pero ang ginawa ng Diyos, hinayaan niya maisulat pa sa Bible para mapag-usapan natin ngayon at kapulutan natin ng aral. So, God likes expose. Huwag na nating antayin pa na expose tayo ng Panginoon sa mga kasalanan na pilit nating pinagtatakpan. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, walang lihim na hindi nabubunyag. Kung ano man ang pagtakpan natin kasalanan, ibubunyag at ibubunyag yan ng Diyos. Kaya magpakumbaba na lang tayo sa harapan ng Diyos. Bilang application, mga kapatid, number 1, be busy doing good. Maging busy po tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Maging busy tayo sa salita ng Diyos. Yung isip natin hindi dapat nagiging idle. Dapat napupuno yan ng wisdom mula sa salita ng Diyos. At congratulations sa inyo kung sinuumpisahan nyo ang inyong araw sa devotion. Inuumpisahan ninyo ang inyong araw sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. That's one of the ways to prevent sin and temptations. So, be busy doing good. Bakit? If you're not busy doing good, you will be busy doing evil. Dalawa lang po yan. If you're idle, your mind is idle, that's gonna be a playground for the devil. No, wag po nating hayaang maglaro-laro ang kaaway sa ating mga isipan. Number 2 po, do not be a hypocrite. Alam niyo po si David, nagpatong-patong na yung kasalanan niya hanggang sa naging ipokrito na siya. Alam niyo po sa 2 Samuel chapter 12, the next chapter after this story, nagsugo si Yahweh ng isang propeta, si Nathan. Si Nathan nagkwento ng istorya. Yung istorya ni Nathan ay patungkol sa isang taong kumbaga nilamangan, taong mapanglamang sa kapwa. At medyo mahaba yung istorya, no? Hindi na natin ko-cover dito. Ngayon, si David, habang kinikwento ni Nathan yun, nagalit siya. Sabi niya, grabe namang mapanglamang na tao na yan. Patungkol yun sa bisita tsaka yun sa tupa. So napasigaw sa galit si David. Sabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. No, yung isang mayaman, inapi yung isang mahirap na kaisa-isa na lang na tupa yung kinuha niya pa para ibigay doon sa bisita. Sabi ni David, kailangang mamatayan. Tingnan niyo po kung gaano ka-ipokrito si David dito. Ang tingin niya sa kasalanan ng iba, sobrang sama, pero sa kasalanan niya, wala, pinagtatakpan niya at mukha pa siyang malinis sa harapan ng tao. So, ganun din sa atin, mga kapatid, pag pinagtakpan natin yung ating mga kasalanan, ang makikita natin kasalanan ng iba, tapos maging ipokrito na rin tayo, no? Piling natin ang sama-sama ng ibang tao, pero sa totoo lang tayo yung masama. So, nung kwento ni Nathan yung istorya na yon, actually ano lang yon, parang parable or parang kwento. Pero ang sabi ni Nathan, sinabi agad ni Nathan kay David, alam mo ba kung sinong tao yon na tinutukoy ko? Thou art the man. Ikaw yon, David. At yun na, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. So, do not be a hypocrite. Pangatlo po, expose or be exposed. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, wag na nating pagtakpan pa ng iba pang kasalanan. Expose na natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Sabihin na natin sa Panginoon, Lord, nagkasala po ako, I'm sorry. Kasi kung hindi natin expose yung sarili natin, if we will not present ourselves as vulnerable before God, ang gagawin natin, pagtatakpan lang natin yun, ibig na nag-apologize tayo, ipapalabasin natin yung sarili natin na malinis, at pagtatakpan natin ng kasinungalingan at samot-sari pang kasalanan yung ating mga ginawang mga mali. Kaya sin gives birth to more sin. Huwag na po nating antayin yon, mga kapatid. Expose na natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Kung hindi, He will expose us. Pili lang tayo. Expose or be exposed. May kasalanan ka ba sa kaibigan mo, sa asawa mo, sa boss mo? Aminin mo na. Mag-apologize ka na. Exposed or be exposed. Now, para po sa ating discussion, why do we need to repent as soon as possible before it's too late? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Lord God, even David, a man after your own heart, fell into sin. Who am I not to fall into temptation? Lord, have mercy on me. Grant me the grace to live a life of integrity. I am not holier or stronger than others.
I need you to empower me so that I may overcome temptation. Lord, teach me to repent quickly. Humble me. I want to lay myself bare before you. I want to expose myself. Let your light shine upon me. Let my sins be washed by the blood of Christ. Thank you for I am forgiven. I praise you because you are gracious and loving. To your name be the glory forever and ever. In Jesus' name, Amen and Amen. At gusto ko lang po magpasalamat sa partner natin, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat sa pagiging katuwang sa devotion na ito. At kung kayo po may natutunan sa pag-aaral natin ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow for our new series. Bukas po ng umaga 5 a.m. See you po. God bless you po.